Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Taxi driver ako. May pasahero ako halimbawa. Ako ay negligent. Di ba? Obviously, ang pagpapatakbo dapat dyan ay sinabi nga, like sa Skyway, di ba? 60 kilometers per hour lang yan. Oh. So, 60 kilometers per hour. Ikaw ay nag-overspeeding ngayon. Ang nangyari ngayon, lumampas ka sa Skyway. O nalaglag ka ngayon. Na-aksidente ngayon yung pasahero mo. Ang tanong, ano ang mga liabilities na available? So, may mga pwede kang pagpilian. At sa pagpipilian na yan, pwede mo rin siyang idemanda. Pwede ring sabay-sabay. Papaliwanag ko mamaya kung bakit. Yeah. Ano yung unang kaso? Yung unang kaso, pwede mong idemanda, kung mo pasahero ka, pwede mong idemanda yung operator. Hindi yung driver. Okay, ang basis ng liability niya, breach of contract. Ano yung breach of contract na yon? Kapag ikaw kasi ay sumakay at naging pasahero, may kontrata sa pagitan mo at noong kanyang employer, yung kanyang operator, hindi yung driver. Kontrata ng pagpapasakay sa iyo yan ng transportasyon. Ngayon, ang nangyari, ikaw ay na-aksidente, kung gusto mong singilin agad ng danyos yung may-ari, dahil wala naman pera yung lintik na driver, o idemanda mo diretso yung may-ari, hindi yung driver. Ang tawag ng breach of contract. Kasi ang kontrata sa pagitan ng pasahero at noong operator or employer. Okay? Ngayon, magandang magdemanda ng breach of contract kasi mas madaling maipanalo yan. Bakit? Ang depensa kasi ng employer or contractor, yung tinatawag na extraordinary diligence. Di ba kanina binanggit ko, kapag diligent ka, hindi ka mananagot. Pero ito, mere diligence is not enough. Kinakailangan, sobrang pagiging diligent pa. Kaya kapag ang demanda mo, breach of contract, chances are mananalo kapag ikaw yung pasahero. Bakit? Kasi nga, mahirap yung depensa na available doon sa employer. Pangalawa, magandang magdemanda ka ng breach of contract. Bakit ka mo? Kasi ang may pera naman yung operator Bihira namang may pera yung driver, kaya nga driver lamang siya. Hindi sapat ang pera niya. Correct. O ngayon, kung ayaw mo yan, pwede mo rin siyang idemanda, ang tawag doon torts. Quasi-delict. Ang purpose nito, makakulik ka ng danyos. Kaya kapag ito ang demanda mo, pwede mong idemanda yung operator at saka yung driver, silang dalawa. Ang basis ng liability ng driver, Article 2176 na Civil Code. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw ay may pagpapabaya, negligent ka, reckless ka, maaari kang managot sa pagbabayad ng danyos. Ngayon, yung operator, pwede mo ring idemanda dito. Bakit? Ang basis ng liability niya, 2180 ng Civil Code. Anong nakalagay doon? Yung employer, yung operator, liable din siya sa negligence ng kanyang driver. So, dalawa silang maidedemanda mo. Ngayon, kung gusto mo naman maipit yung driver at mapakulong siya, pwede mo siyang idemanda ng kasong kriminal. Ang tawag doon, reckless imprudence based on the revised penal code. Ito naman, ang idedemanda mo lang yung driver. So, pwede siyang makulong. Pero, bukod sa pagkakakulong, pwede rin siyang managot na magbayad ng danyos. Kasi sabi sa Article 100 ng revised penal code, a person criminally liable is also civilly liable. So, ibig sabihin, pag dinamanda mo siya ng krimen, napatunayan ng korte, guilty siya. Guilty siya ng reckless imprudence. Criminally liable siya. Magbabayad din siya ng danyos. Ang tanong, paano attorney kung wala siyang pera? Diba? Kung wala siyang pera, pag napatunayan mo ngayon na insolvent siya, wala siya talagang pera, in the same proceeding, maaari mo ngayong ipatawag yung operator. Bakit? Sa criminal case kasi, for purposes of civil liability, yung operator, liable siya subsidiarily. Ano ibig sabihin nun? Kapag walang pera yung employee o yung driver, maaari mo siyang singilin. Ang maganda rito, walang depensang available sa employer. Kahit sabihin niyang naging diligent ako, hindi ko pinagpabaya yung pagpili ko sa kanya bilang driver. Tiningnan kong may expertise siya, maayos siya. Hindi siya available as a defense. Ang available defense lang sa employer sa criminal case, hindi insolvent yung driver. Pag walang bayad talaga yung driver, maaari mo nang singilin ngayon yung employer. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.